Buenos dias, buenas tardes mga amigos, mga amigas. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Sa araw na to ay pag-usapan po natin yung tungkol sa diborsyo na kamakailan lamang ay naaprubahan na po sa mababang kapulungan. At siya po ay transmitted na sa Senado for to undergo almost the same process ang pagdadaanan niya sa Senado. Pero sa kasalukuyan po ay nakabinbin pa rin at mukhang wala pang pagkilos na ginagawa sa ating mataas na kapulungan. So yan po ang pag-uusapan natin. Pero saglitin natin itong kaso ni Alice Go dahil kanila lamang may nabasa ko or napanood na balita sa YouTube. Sapagkat hindi nga daw umatin si Alice Go at napatunayan na nga na same person si Alice Go at si Go Waping. So medyo matibay po yung ebidensyang nakuha ni Senator Win Gatchalian sa Board of Investment. Sapagkat dyan sa Board of Investments, bago ka nabigyan ng Resident Investors Visa, ay dumadaan sa proseso na kung saan ikaw ay kailangang magsumite ng original passport for the principal applicant and the dependent children, original birth certificate for the principal applicant and for the dependent children. Siyempre, na nag-apply yung tatay ni Alice Go, sinabit yung kanilang passports, sinabit yung kanilang original birth certificates. Pag nakita yun ng investigador, katulad nitong grupo ni Senator Win Gatchalian, tapos ang laban. Okay? So, going back to divorce. Okay? So, sa divorce kasi, maraming sumusulat sa akin na nagtatanong na, Attorney, ano na po ba ang katayuan ng proposed divorce law sa ating Senado? Sapagkat alam nyo, pag ang yung profesyon ay katulad ng sa aming mga abogado at na medyo na-expose ka sa social media, naku po, araw-araw maraming susulat sa inyo. At nagtatanong ng mga katulad nito, ano daw ang estado ng proposed divorce law sa Senado? Sapagkat meron dyan na nagsusumbong na palagi daw siyang ginugulpi ng kanyang asawa kahit sa konting pagkakamali. Meron nagsusumbong na nadiskubre niya yung kanyang asawa na habang siya ay naghahanap buhay sa Middle East ay tumawid ng bakod o nangapit bahay at bihira nang umuwi sa bahay nila mismo dahil sa sumbong ng mga anak. Meron din naman dyan na nadiskubre na nag-asawang muli, hindi lang isang beses kundi pangatlong beses, Kumbaga parang basta nakakakita ng maganda, lahat yata gusto pakasalan. Okay, so kaya bibigyan natin ngayon ng update yung ating mga kababayan na nagtatanong at nag-request din nitong ng topic na to. At bibigay din natin sa kanila kung ano yung pagkakaiba nito sa annulment at sa proposed divorce law. At evaluate natin, gawa natin ng conclusion. Ano ba mas maganda, yung annulment, declaration of nullity, or itong proposed divorce law? So, umpisan natin. So, sa annulment kasi, kailangan yung depekto ng isa sa mag-asawa ay present na, At nandoon na at the time of the celebration of the marriage. Dito sa proposed divorce law po ay hindi po kailangan nandoon ang depekto habang kayo ay kinakasal. Pwedeng ito ay madiskubre after the celebration of the marriage. Pagkatapos doon sa declaration of nullity of marriage, ang ground lang dyan is psychological incapacity. Pagdating naman sa annulment of marriage, medyo limitado din ang mga grounds yan at hindi kasali itong babanggitin kong mga grounds sa proposed divorce law. Sapagkat dito sa proposed divorce law, ang karamihan sa gagamiting grounds ay almost identical to the grounds as provided under the legal separation dito sa family code. Okay? So, sa proposed divorce law na to, tanungin natin ang ating mga mambabatas sa mataas na kapulungan kung bakit ba nabibinbin ng matagal itong proposed divorce law na to. Ito ba ay pangit? Hindi ba makakabuti sa ating mga kababaihan or even sa mga kalalakihan kapag ito ay naging legal na dito sa ating bansa? So, umpisahan po natin doon sa mga grounds for the proposed divorce law. Ang unang-unang ground for
the divorce to be granted by the court, if ever maaprubahan na to sa Senado at maging isang batas, ay yung nagkaroon ng attempt, no, against the life of the other spouse or the common children. So, siyempre naman, no, napaka-importante nitong ano na to, ground na to eh. Siyempre naman kung ikaw ba yung asawa na pinagbantaan na o nagkaroon na ng attempt sa buhay mo, abay, hindi mo pa ba hihiwalayan yan at magpapail ka ng diborsyo? Sapagkat yung ground na yan ay hindi po available sa annulment or even in the declaration of nullity. And even in legal separation, wala po yan. So, ikaw ba kapag nag-attempt na yung iyong esposo or yung esposa sa buhay mo, hindi ka pa ba kakaba-kaba dyan kada natutulog ka? Baka mamaya natutulog ka, bigla kang saksakin, barilin o daganan ng unan yan. So, palagi ko hindi makatwiran na magpatuloy pa ang pagsasama ng mag-asawa kung ito ay nangingibabaw na yung galit at wala ng pagmamahalan sa bawat isa. Sapagkat ikaw, bilang asawa, kapag nag-attempt ka na against the life of your spouse, definitely wala na dong nangingibabaw na emosyon or wala ng mutual love and respect, no, with one another. So, ano pang gagawin mo? Ba't mo pa sasamahan yan? Di ba, mga mambabatas, lalong-lalo na yung ating mga senador, kapag ganyan ba ang sitwasyon, hindi nyo pa ba papayagan, no, na maaprubahan yung proposed divorce law? Pinagtatangkaan ng patayin yung babae, kailangan pa bang hintayin natin na tagain yan, saksakin, barilin habang natutulog, no, bago tayo kumilos? Dapat siguro ay it's about time for us to act on the pending divorce law in the Senate. Pangalawang ground na ginagamit do sa proposed divorce law ay yung repeated physical violence against the spouse and the common children. So, palagi kang ginugulpi, tapos yung asawa mo, paborito pa si Manny Pacquiao, ginagaya yung mga uppercut. Abay, kung ganyan ang asawa mo, Manny Pacquiao ang suntok, no? Pero hindi Manny Pacquiao ang ugali, mabait si Manny. So, ang suntok ay kasing lakas ng birada ni Manny Pacquiao. Abay, hindi pa ba dapat hiwalayan yan at pailan mo na ng divorce? Pero kasi sa kasalukuyan, yan pong repeated physical violence against the petitioner and the common children is available as a ground for legal separation. Pero alam nyo, sa legal separation, ay it only separates, no, the man and the woman from bed and board, no? Pero mag-asawa pa din yan. And hindi pa rin sila pwedeng mag-asawa uli, sapagkat yung legality of their marriage is still exists. So, kailangan siguro bigyan natin ng kalayaan at ng hustisya ang ang asawang naagrabyado at palaging ginugulpi na lamang o kaya pinagtangkaang patayin. Di ba? So, napakaganda na dahilan upang ang proposed divorce law ay atin ng bigyan ng aksyon at maaprubahan at gawin ng isang batas dito sa ating bansa, sapagkat sa buong Southeast Asian region, ang Pilipinas lamang po ang walang divorce law. At alam ko sa buong mundo, ang isa na lang natitira pa ay yung nasa sa Roma, sa Vatican City. At tayo, at kung yung mga progresibong bansa ay pinapayagan ng diborsyo, bakit hindi tayo? No? At ang dami-daming cases dito sa atin. Makinig ka lang kay Raffy Tulfo. Ang dami nagsusumbong, kaliwaan, nagpakasal, pinagtangka ang patayin. So, pababayaan pa ba natin na lumala ang sitwasyon? Okay, isa pang dahilan, no, o ground na gagamitin kung sakasakaling ma-approve ang divorce law dito sa ating bansa ay yung paulit-ulit na pagpapakasal ng lalaki, no, sa ibang babae, no, sa kabila ng siya ay kinasal na sa kanyang kasalukuyang asawa. Parang gustong maging Muslim, di sana nag-Muslim ka na lang. Kung gusto mo ng hanggang 4 na asawa, pwede sa kanila yan. So, pero sa ating mga Katoliko ay hindi uubra yan, no? At kapag ikaw ay nag-asawang muli without terminating the first marriage by way of an annulment or declaration of nullity, ay bigamous marriage yan, magiging isang krimen yan, no? Pero dito sa atin, may mga lalaki kasi
na hindi kontento sa isang asawa, magpapakasal pa uli, ang ginagawa, pumupunta sa Hong Kong, pumupunta sa Europa. At ako po ay may nabasang isang kasong ganyan, na isang professor pa ng law, napakagaling na abogado, na nagtapos sa University of the Philippines. Way back in 2011, 12, 13, 14, siya po ay nasintensyahan ng ating Korte Suprema at tinanggal sa listahan ng mga abogado sapagkat napatunayan na bukod sa kanyang asawa ay nagpakasal pa sa isang doktora at sa isa pa niyang kasamaan sa law firm. So, siguro dala ng silakbo ng damdamin, in love si attorney doon sa kanyang doktora, no, at pinangakuan niya ng kasal. Kaso, ayun, nadali. No, nag-away sila ng doktora kasi iniwan niya at nakakita siya ng bagong jowa. No? Abogado naman ang pinatos. Siyempre, nagalit yung doktora. Bukod doon sa kanyang asawa, ay sinumbong siya, no, sa hukuman at siya ay kinasuhan at yun, natanggalan ng lisensya bilang isang abogado. So, yan, isa pa yan, no, na dahilan na kailangan, kung kailangan na dapat na i-terminate na talaga yung marriage kapag ganyan na mga sitwasyon na mag-asawa. Marami pa pong grounds na ginagamit doon sa proposed divorce law pero ito yung mga pinaka-importante na sinasabi ko na yung attempt against the life of the other spouse, repeated physical violence, no, yung nagpakasal muli, no, habang ang kanyang kasalukuyang marriage ay hindi pa naman terminated. At ang kagandahan dito sa divorce law na pinopropose sa Senado ay kapag ikaw yung asawang na diborsyo at yung aggrieved spouse ay yun nga na-terminate na yung kasal, ang suporta do sa babae ay magpapatuloy. Kasi doon po sa annulment, kapag na-terminate na po yung inyong marriage at deklarado na siyang null and void, ay hihinto na po ang suportahan, no, ng bawat isa dahil hindi na sila kasal Pero dito sa proposed divorce law ay kahit terminated na ang kasal, no, at nag-grant na yung petition for divorce, ang suporta ay magpapatuloy. Di ang ganda sa parte ng babae, no, na nag-file ng petition for divorce sapagkat siyempre, paano kung yung babae ay wala namang alam na pagkakakitaan tapos na-diborsyo na nga yung kanyang asawa, kawawa naman. So, sinasabi doon sa proposed divorce law na magpapatuloy ang suporta sa asawang babae in the event na nag-grant na yung petition for divorce. So, kakaiba siya doon sa annulment. Okay? Marami pong kumokontra sa approval of the legalization of divorce in the Philippines. Sapagkat sinasabi daw po sa ating saligang batas ng marriage is an inviolable social institution and the foundation of the family and it shall be protected by the state. Pero wala naman po akong nabasa dyan sa ating saligang batas na ito ay mahigpit na ipinagbabawal yung legalization of divorce. Sapagkat noong 2018, nag-decision po ang ating Korte Suprema sa kaso ni Republic versus Manalo na ang sabi, hindi ibig sabihin na kapag ang marriage ay inviolable ay hindi na pinapayagan ng diborsyo. Ang ibig sabihin yan ay kung yun bang marriage ay matatag, no? Foundation ng family yan. No? Dapat talagang proteksyonan ng ating batas, lalong-lalo na ng ating saligang batas ang marriage. Pero kung nakikita mo naman na ang pagsasamahan ng dalawang mag-asawa ay wala nang nangingibabaw na pagmamahalan sa bawat isa. Gulpihan, tangkang pagpatay, pakikisama, pakikiapid, nagpakasal sa iba, panggugulpi, araw-araw, hindi lamang doon sa kanyang asawa, pati na doon sa mga anak, hindi na po yan yung sinasabing marriage is an inviolable social institution, which is the foundation of the family, which must be protected by the state. Hindi po yan ang ibig sabihin ng ating batas at yan po ay pinaliwanag ng ating Korte Suprema sa kaso ni Republic versus Manalo.
Kaya sa akin pong palagay ay napapanahon na dapat ay illegalize ang divorce dito sa Pilipinas. Dahil ito po ay sa kapakanan din ng mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aapi, pang-aabuso at nangyayari dito minsan nagkakaroon ng krimen, no? Dahil wala na nga namamagitan na pagmamahalan sa dalawang mag-asawa. Ito po kapag na-aprubahan to sa ating Senado, ito po ay pwede nating tawagin na nagkaroon talaga ng tunay na hustisya at kalayaan sa parte ng isang asawang agrabyado na inabuso at pinagsamantalahan lamang ng kanyang esposo o ng kanyang esposa. Ito ay magkakaroon talaga ng tunay na kalayaan at magkakaroon ng tunay na hustisya sa parte ng isang asawang naabuso ang kanyang karapatan. Okay? So sana po naliwanagan kayo dito sa proposed divorce law at kung may kilala kayong kongresista o kaya senador, no, na nakaupo dyan, medyo kausapin nyo, sabihin nyo, Senador, aksyonan mo na yung proposed divorce law. Hindi sa gusto namin na masira ang pagsasamahan ng mga mag-asawa sapagkat ito ay para din sa kapakanan ng iba na nakakaranas ng pang-abuso ng kanilang karapatan at wala nang namamagitan na pagmamahalan. Bakit pa natin papayagang magsama sa isang bubong? Panahon na upang sila ay ating palayain at bigyan ng tunay na hustisya. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod na episode. Attorney Rene Bueno po.